tayo'y nagkasama-sama. Tayo po ay magsitayo at aawit tayo muli ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. Welcome po muli sa ating gabing panambahan ngayong Wednesday. At kagaya ng ilan na nagkakatip ngayon, sama-sama tayong umawit. Amen. Iilagay natin yung ating buong tinig. Let us crown Him with many crowns. Amen. Ulitin po natin on the first verse. Crown Him with many crowns. Crown Him with many crowns. The Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drones. All music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee. And every best thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wondering eye at mysteries. So on the last verse, crown Him the Lord of light, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that may lie. Amen. Amen. As Christians po, tayo ay mga born to win. Tayo ay isinilang upang manalo. Amen. Dahil po ang ating Panginoon napagtagumpayan ang kasalanan. Amen. Hindi lang po ang kasalanan, pati po ang kamatayan. Marapat lamang po na tayo ay purihin natin siya dahil po tayong lahat ay mga nanalo na. Amen. Amen? Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. All of us, born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Truth, love, and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God said He'd go with me right to the end. So how can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, was born to win. Amen. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Choose love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. Amen. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on
He that knows no end, praise His name, I was born to reign. Wow, amen. Dahil po tayo Amen. ay mga nanalo na, napagtagumpayan na. Dahil sa Panginoong Isus, we have a fellowship sa Panginoong Isus. Awitin po natin, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on the everlasting All the men on the second verse. Oh, how sweet to All the men. walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting Wow, arms. amen. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting All together. arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the Mga kababaihan, naman po on the third verse. arms. What have I to dread? Sing on, all ladies. Amen. Wow, amen. God bless the peace. Amen. All of our songs together. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Dahil po ang kamay ng Panginoon hindi po natatapos, meron po tayong kapayapaan sa ating puso. Kahit po yung alingaw-ngaw na mga gera na nangyayari ngayon, mga problema po na hindi natin alam ba't nandito, meron po tayong kapayapaan. Hindi po bigay ng mundo, kundi bigay ng ating Panginoong Jesus. Awitin po natin, constantly abiding, na may pagpupuri at pagpapasalamat po sa Kanya. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Through the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. On the second verse. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave. Ulitin po natin ang chorus. Ulitin po natin ang ating chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine.
pangunahan po tayo sa panalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po na ikaw ang nagpapatuloy na tapat sa amin upang kami makapanatili. Ang buhay namin ay maiksi, hindi namin kontrolado ang aming araw. Hanggang kailan kami magpapatuloy, ngunit ikaw sa iyong kabutihan nagpapahintulot. Nabuksan ang iyong palad sa amin at minsan lang na ang buhay na ito ay aming mararanasan upang maging sapat, nagugulin, na aming parangalan at bigyan ng papuri ang lumikha at nagligtas sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sapagkat hindi lamang kami nangabubuhay kagaya ng mga tao, kundi iba na po ang pakahulugan sa amin ng buhay. At hindi na po ito para sa amin, kundi para sa nagligtas sa amin at tumubos at nagmahal sa amin. Hindi na po ang mahalaga ang aming pangarap, kundi ang iyong mabuting kalooban. Hindi na po ang pangunahin ay ang mga bagay ng mundo, kundi ang mga bagay na iyong kinalulugdan. Salamat po ng marami sapagkat hindi lamang ngayon, kundi sa mga nagdaan at sa mga darating pa. Ikaw po ay mabuti at nagliligtas sa mga taong lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo. Kapag ka narinig ang iyong tinig at hindi po nagmatigas, ay nagkakaroon po siya ng biyaya na kahabagan ng Diyos. Kaya maraming salamat po sa gabing ito. Kami ay naliligid ng maraming pangyayari sa buhay, opportunities and challenges na dapat po naming matutunan kung paano ang iyong kalooban sa amin upang lahat ng ito ay magkalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat ng sa iyo'y nagsisiibig. Pagpalain niyo po bawat isa, ang aming bayan, ang mga simbahan, ang mga nagsisikap sa pakikipagbaka, sa kasalanan, sa laman at sa mundong ito. Gabayan niyo po ang mga maaring nasa bingit ng tukso, nasa bingit ng panganib, at ikaw na po ang laging mag-iingat, magpapala sa amin. Inaalala namin ang mga may karamdaman naming mga kapatid. Ikaw po ang aaliw sa kanila at magpapalakas, magpapapanumbalik ng kasiglahan upang ikaw ay paglingkuran. At kami naman na nananatili, na malaya, na may lakas at taglay ang kagalakan, ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang iyo namang pagpapala ay iyong utusan at lalo kaming pagbungahin para lalo ka naming mabigyan ng kaluwalhatian. Maraming salamat po sa Bansang Malaya. Ingatan mo po ang aming bansa. Tulungan ang mga namiminuno sa amin upang hagilapin nila ang Panginoon na maghari din naman sa kanilang buhay. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Maraming salamat po sa gabing ito. Ating prioritize ang ating Panginoon. Bagamat tayo may kanya-kanyang mga gawain sa ating kanya-kanyang tahanan. Yung iba sa inyo, yung mga pagod pa sa inyong trabaho. At ang iba naman ay sa kanilang pag-aaral. Ngunit lahat po tayo ay binuklod ng Diyos ngayong gabi. So tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Nasa Job chapter 24, 1-25. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salitan po nating basahin ang Job chapter 24 verse 1-25. Ako po sa verse 1, kayo po sa susunod at sa huling talata po, sabay-sabay po tayo. Verse 1, bakit ang mga kapanahunan ay hindi tinakda na makapangyarihan sa lahat? At bakit hindi nangakakakita ng kanyang mga araw ang nangakakakilala sa kanya? May nagsisipagbago, kanilang dinadalang may karahasan ang mga kawan at pinasasabsab. Kanilang itinataboy ang asno ng ulila. Kanilang kinukuha ang baka ng babaeng bao na pinakasangla. Kanilang inililigaw sa daan ang mga dukha sa lupa ay nagsisikubling magkakasama. Narito, gaya ng mga mabangis na asno sa ilang, sila'y nagsisilabas sa kanilang gawa, na nagsisihanap na masikap ng pagkain. Ang ilang ay siyang nagbibigay sa kanila ng pagkaing ukol sa kanilang mga anak. Kanilang pinitas sa bukid ang kanilang pagkain at kanilang pinamumulat ang ubusan ng masama.
Sila'y hubad na nangahihiga buong gabi na walang suot at walang kumot sa ginaw. Sila'y basa sa ulan sa mga bundok at niyayakap ang bato sa pagkakailangan ng kulungan. May nagsisiagaw ng ulila mula sa suso at nagsisikuha ng sangla ng dukha. Naanupat sila'y yumayaong hubad, walang damit, at palibhasay gutom, ay kanilang dinadala ang mga bigkis. Sila ay nagsisigawa ng langis sa loob ng olibuhan ng mga taong ito. Sila ay nagpipisa sa kanilang pisaan ng ubas at nagtitiis ng uhaw. Mula sa makapal na bayan ay nagsisidaing ang mga tao, at ang kaluluwa ng mga sugat ay humihiyaw. Gayon may hindi inaaring mangmang ng Diyos. Ito'y sa mga nangaghihimagsik laban sa liwanag. Hindi nila nalalaman ang mga daan niyaon, ni tumatahan man sa mga landas niyaon. Ang mamamatay tao ay bumabangon pagliliwanag. Pinapatay niya ang dukha at mapagkailangan, at ang gabi ay gaya siya ng magnanakaw. Ang mata naman ng mapangalunya ay naghihintay ng pagtatakip silim na sinasabi, walang makakakita sa akin at nag-iiba ng kanyang muka. Sa kadiliman ay nagsisihukay sila ng mga bahay. Sila ay nagkukulong sa sarili kung araw. Hindi nila nalalaman ang liwanag. Sapagkat ang umaga sa kanilang lahat ay parang salimuot na kadiliman, sapagkat kanilang nalalaman ang mga kakilabutan ng salimot na kadiliman. Siya'y matulin sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang bahagi ay sinumpa sa lupa. Siya'y hindi babalik sa daan ng mga ubasan. Katuyuan at kainitan ay tumutunaw ng mga niyebeng tubig, gaya ng Sheol ng mga nagkakasala. Kalilimutan siya ng bahay bata. Siya ay kakaning maigi ng uod. Siya ay hindi na maaalala pa. At ang kalikuan ay babaling parang punong kahoy. Kaniyang sinasakmal ang baog na hindi nanganganak at hindi gumagawa ng mabuti sa babaeng bao. Inaagawan naman ng Diyos ang may kaya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya ay bumabangon na walang katiwasayan sa buhay. Pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan at sila'y nagpapahinga roon at ang kanyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Sila'y nangataas, gayon may isang sandali pa, at sila'y wala na. Oo, sila'y nangababa. Sila'y nangag-alis sa daan, naggaya ng lahat ng mga iba, at nagputol ng gaya ng mga uhay. Sabay-sabay po tayong lahat. At kung hindi gayon niyaon, sinong mapapatotoo na ako'y sinungaling at magwawala ng kabuluhan ng aking pananalita? Maraming pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and
precious treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brother, if the things this world gives you, live hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Yung pagpapala. Ang Diyos po ay tunay na mabuti. Amen. Well, salamat sa Panginoon. Ngayon po maraming mga tao na nagtatanong tungkol po sa gera na nangyayari, ano? At ang mga tao ay parang inakala nila na talagang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, literally, babalik para maghari. Tayo may naniniwala na itong mga nangyayaring ito ay mga alingaw-ngaw ng digmaan. Hindi pa ito yung talagang wakas dahil magra-rapture pa. Rapture muna bago si Kristo bababa mula sa langit. Kaya tayo naman, pero ito po ay palatandaan na palapit ng palapit ang ating pag-asa. Sabi nga ng Bible, look up. Ano yan? Nakalagay sa Bible, look up for your redemption draweth nigh. Tumingin kayo sa langit. Ibig sabihin, ating antayin, asahan na siya'y babalik. Tayo'y kanyang kukunin. Pero ngayon, tayo po ay mangagtapat sapagkat yun po ang kailangan natin. Tayo po tumayong lahat. Basahin natin ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 8. Acts chapter 8. Dito po tayo sa Acts chapter 8. 1 hanggang 4. 1 to 4. Sama-sama tayo, basahin natin sa English Bible natin. Let's read this in our English Bible. Meron pong nakikinig sa atin from India at nagre-request, sabi niya, Pastor, if you can preach more in English, patay. Nagre-request pa. Okay, babasahin natin sa ating English Bible. Ready? Begin. And Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere, preaching the word. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ay mabuti at ipinakita mo sa amin kung paano ng mga unang panahon ng iyong simbahan, ng iglesia, ang pag-uusig ay tunay namang napakatindi. At ang nag-iisang iglesia sa buong daigdig,
walang kasamang ibang simbahan, wala silang ka-fellowship na simbahan, wala silang ibang kasamahan sa iba't ibang lugar. Ang mga mananampalataya na mga Kristiyano ay naroon lamang sa Israel. At sila po'y inusig ng kanilang mga kababayan. Inusig magmula po sa mga namiminuno hanggang sa taong bayan. Ang mga mananampalataya ay magkabi-kabila ang kanilang naging taga-usig. Ngunit sila po'y nagsipagpatuloy. Sila po'y nagsipagtagumpay. At sila'y lalong dumami. Kaya nagpapasalamat kami, ang aral ng kahapon ay kaaliwan sa amin. Ang aral ng kahapon ay karunungan sa amin. Ang aral ng kahapon ay tanglaw sa aming landas, sa aming mga paa, at liwanag sa aming landas. Ang katapatan ng iyong salita ang naghatid sa kanila, at hanggang ngayon, ang iyong iglesia ay nagsisipanatiling matibay. Maraming salamat po. Kami po'y pangunahan mo, dalangin namin na lalo nyo kaming patatatagin, lalo nyo kaming uhubugin, na ang aming isipan at ang aming puso ay maging hindi kakaiba sa mga Kristiyanong nagtapat na nangauna. Ito po'y aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Huwag tayong maging kaiba sa mga nangauna ng mga Kristiyano. Amen. Makakaupo na po tayo. Anong uri ba ng Kristiyano si Stephen? Bakit ang sabi rito siya ay bagamat pinag-uusig ang iglesia at sila'y pinagkakakaladkad, pinagbibilanggo, pinagpapapatay, pero narito po ang isang kagaya ni Esteban, si Stephen, consenting, at mga mananampalataya ay hindi nangalat. Kaya nagpapasalamat po tayo na merong kagaya ni Stephen, ang sabi dito, devout men, not only one, godly men, but they were devout men. But there is a man, a Christian, by the name of Stephen, na talagang nanindigan sa chapter 7. Chapter 7 yun yung siya'y pinagbabato. Kung mababasa nyo sa chapter 7, siya ay nangaral, siya ay hindi pastor, siya ay hindi missionary, siya ay leader sa church. Sabihin natin, deacon ng simbahan. So anong uri ng tao, ng Kristiyano, si Stephen? Siya ay sinasabi ng Bible na tignan natin sa chapter 6. Tignan niyo yan. Chapter 6, makikilala niyo kung anong klase ng Kristiyano si Stephen. Chapter 6, go to chapter 6, verse 3, talatang 3. Sabi ng, wherefore, kasi kukuha sila ng mga maglilingkod at gaganap na katuwang ng mga apostol. Sabi rito, kinakailangan pumili tayo ng mga lalaki na para diyan, gaganap niyan, ng mga pangangailangang gawain. Kaya sabi sa verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men. 7 men. Number 1, katangian, honest report. Kilala, balita, hayag na taong tapat. Honest. Walang pagkukunwari, walang pagkukubli, walang hindi doble cara, hindi reputasyon lang. Talagang siya of honest report. Talagang kilala siya na tapat na tao. Pangalawa, full of the Holy Ghost. So hindi lamang yung character, morally upright, kundi kinakailangan po ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Pangatlo, puno ng karunungan. Yun ang makikita natin. Tapat sa kanyang pamumuhay, puspos ng Espiritu ng Diyos, at taglay niya ang karunungan, whom we may appoint over this business. Kaya sa gawain ng Diyos, hindi lamang kinakailangan matalino, hindi lamang kinakailangan talented or skilled or professional, meron pong iba pang katangian, meron pong karunungan.
merong katapatan. Kung marunong nga, hindi naman tapat. Kung mahusay nga, hindi naman tapat. Bagsak, ano? Matapat man, matalino man, hindi naman ginagabayan, hindi naman puspos ng Espiritu ng Diyos. Kulang pa rin. Kaya makikita natin yung katangian, both moral, intellectual, and spiritual. So yan ang isang kinakailangan po sa mga maglilingkod sa leadership position at pagtitiwalaan sa gawain ng Diyos. May maayos na pag-iisip, may maayos na pamumuhay, at may maayos na relasyon sa Diyos. Kaya naroon yung kaayusan, siya'y taong maayos. Okay po. At yung katangiang yon hinanap nila. Kinakailangan daw pumili sila ng 7 na yun ang kanilang pamantayan. And verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose, number 1, candidate, Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and so on. Kaya makikita po natin yung katangian ng leader at nakita sa buhay ni Stephen na ngayon naman siya ang nangaral sa chapter 8. Sa chapter 7, pinagbabato si Stephen hanggang mamatay. Yun ang makikita natin. Kaya kung anong uri siya, dito inilibing na siya sa chapter 8. And devout men carried Stephen to his burial. Minsan nakakapanghinayang, yung mga ganitong klaseng tao. Pero ngayong gabi, ibig kong pagtuunan natin ng pansin, bakit pinapahintulot ng Diyos na ang mga tapat na Kristiyano ay mamatay katulad ng nangyari kay Stephen? Bakit hindi ng Diyos protektahan sila? At manatili silang buhay dahil sila, ang uri nila ay kailangan sa buhay dito sa lupa. Kaya makikita po natin na hindi komo ang tao, taglay niya yung katapatan at kaluguran ng Diyos sa kanya, ang kanyang buhay ay may expect natin na laging pinakamahaba. Hindi. Minsan may plano ang Diyos na ang katapatang yan ay magiging halimbawa sa mga susunod na mga Kristiyano para ituro ang pagtatapat. Hindi natin sinasabi na kapag ka nagtapat, maiksi ang buhay. Ang Panginoon ay tapat, pero 33 years lang. So maraming mga naging tapat na ang buhay nila ay maiksi lang. 30, 33, 35, 45, 50, 60, and so on. Pero mga tapat, pero ang buhay ay naging maiksi lamang kung titignan. Pero ang pinakamahabang buhay sa Bible ay mga nabuhay ng tapat. Kaya hindi po sinasabi na kapag nagtapat tayo, eksakto lahat mahaba ang buhay. Ang pinag-uusapan po, generally speaking, hahaba ang buhay ng taong matuwid. Pero kapag ang Diyos merong partikular na kalooban sa iyong buhay, katulad ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagpunta sa krus, tamang-tama ang kanyang edad. Kalagitnaan ng kanyang taon, nakahula naman yun sa Bible. Pero maikli lang ang kanyang buhay. Pero tapat, kasi yun ang kanyang role. Yun ang kanyang gagampanan. So, ganun din po tayo. But generally speaking, bibigyan ng Diyos ng mas mahabang buhay ang mga nagtatapat sa buhay na ito sa Kanya. Kaya mas mabuti po lagi na tayo ay magtapat. So si Stephen ay puspos ng Espiritu Santo. Siya po ay mangangaral at siya'y nangaral ng buong tapang tungkol kay Kristo. Ngunit siya'y tinanggihan, kinagalitan ng mga reliyosong pinuno at siya'y inusig. Habang siya'y binabato, nakita niya ang langit na bukas at nakita niyang nakatayo sa kanan ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Mababasa naman natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7, 55 and 56. Acts 7, 55 and 56. Okay, balikan natin. Acts 7, 55, 56. But he, Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and seeing the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God, and said,
Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man is standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Hindi nila matanggap yung sinasabi ni Stephen na si Stephen meron tamang relasyon sa Diyos at sila ang mali. So hindi nila matanggap yon yung sinasabi ni Stephen na ang Diyos nagpakita sa kanya. Nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo. Nabuhay at nakatayo sa kaluwalhatian sa kanan ng Ama. Kaya't ang mga nakapanganig sa kanila, tinakpan nila ang kanilang tenga, nagsitakbuhan sila nagkakaisa at dinala siya sa labas ng bayan at siya'y binato hanggang sa siya ay mamatay. At naroon yung kanilang leader, si Saulo, na naging apostol Pablo. Imagine, ano? So bakit ng Diyos pinapayagan ang pagamatay ng Kristiyanong tapat kagaya ni Stephen? Bakit? Number one, para maunawaan po natin, hindi tayo na-offend. Minsan nagtatanong tayo, Lord, nagtapat naman ako. Di ba minsan may ganun tayong salita, nagtapat naman ako. Bakit ganito ang problemang ibinigay mo sa akin? Problema pa lang yun, ha? Hindi pa binabato hanggang mamatay. Problema pa lang ang ibinigay ng Diyos. Kini-question na ang Diyos. Si Stephen, hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Tinanggap niya yung kalooban ng Diyos. Katunayan, ipinakita niya kung paano hinaharap ang kalooban ng Diyos, bagamat sa salitang tao ay hindi natin gugustuhin. Ha? So, bakit pinapayagan ng Diyos ang kamatayan ng mga Kristiyanong kagaya ni Stephen? Number one, upang ipakita na ang katapatan ay dapat hanggang kamatayan. Para maipakita na nakita natin na si Stephen ay nanatili na tapat, hindi niya iniurong yung pananampalataya niya dahil siya'y papatayin. Hindi lamang si Kristo ang masasabi natin na kaya si Kristo nagtapat at hinarap niya yung kamatayan kasi Diyos siya, kaya niya yon. Hindi. Nakita natin na merong kagaya ni Stephen. Pero nakita natin yung katangian niya, kung babalikan natin, yung mga kagaya ni Stephen na naging tapat hanggang sa kamatayan. Meron sa kanilang kakaiba na mga hindi nagtatapat. Ibig sabihin, yung katangian ng nagtatapat hanggang kamatayan, pwede ring mapasa ating lahat. Hindi lamang pala ito para sa iilan, hindi lang ito sa Panginoong Hesukristo, ito'y para sa lahat ng Kristiyano. Pwede tayong maging tapat. Amen? Yun pong hinahanap ng Diyos. Gusto ng Panginoon, kaya ito inilagay dito upang ipakita na ang katapatan ay hindi hanggang. Hindi hanggang gusto lang natin. Ang katapatan ay hindi hanggang gutom lang o anuman. Kundi ang sabi dito, ang katapatan hanggang kamatayan. Yun din ang ating Panginoon, di ba? He became obedient unto death. So ang Kristiyanong buhay ay hindi lang para sa ginhawa. Hindi lang tayo para sa air condition na bahay panambahan. Kaya magkakasama tayo nung hindi pa air condition ang simbahan. Magkakasama tayo nung ang simbahan ay maliit pa. Magkakasama tayo na ang dinadaanan pa natin mabato ang daan papunta doon sa simbahan. Magkakasama tayo nung dinadaanan natin ay maputik pa. Magkasama tayo nung mga wala pa tayong mga sasakyan. Hindi lamang tayo magkakasama kapag kami sasakyan na. O kaya may mga trabaho na. Kundi ang sinasabi ng Bible, anuman ang inyong kalagayan, ang katapatan ay hanggang kamatayan. So maliwanag ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po ang Revelation chapter 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse 10. Ito po mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga mananampalataya. Siyempre ang katapatan natin sa Diyos. Hindi ang katapatan ni Stephen sa kanyang kamag-anakan. Kasi ang mga umusig sa kanya, kamag-anakan din niya. Kapwa niya Hudyo, kababayan niya. Kalahi niya. Dati niyang marahil, mga kababata pa niya yung iba doon. Hindi natin alam, pero nag-i-imagine lang tayo na si Stephen na isang Hudyo, na ang mga kababata niya, ang kanyang mga kasamahan,
o siya ay lumaking kasama nila, o kaya maaring kakilala niya yung mayor, yung governor, yung mga abogado, yung mga judges, yung mga leader ng simbahan, marahil kakilala niya. Pero this time, pagdating sa pananampalataya, magkahiwalay sila kasi dati siyang miyembro ng relihiyong kagaya din nila, Judaismo. Pero si Stephen humiwalay, naging Kristiyano. Si Kristo kinamumuhian nila Hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos galing sa langit. Itinatatwa nila si Kristo at hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas. Pero si Stephen ay isa sa mga sumampalataya kay Kristo. Kaya siya ay naging kakaiba sa kanyang kababayan. Pero ito ang kalooban ng Diyos na sinasabi sa atin sa Revelation chapter 2 and verse 10. Okay? Ang nakalagay po dito, fear none of those things which thou shalt suffer. Huwag kang matakot sa mga bagay na iyong titiisin. Yun ang sabi niya sa isang iglesia. Bagamat yung sulat na yun sa 7 iglesia, ang mensaheng yun ay para sa lahat ng mga simbahan sa salit-saling panahon. Kaya ito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you, not all of you, but some of you. Sino man yung some na yon, hindi natin alam kung sino-sino. Buti na lang sa ngayon, hindi tayo kasama. Dahil ng pananampalataya, mabibilanggo tayo. Dahil ng pananampalataya, uusigin tayo. Mabuti, wala po tayo dun sa ibang mga bansa na mga talagang Christian, Muslim countries na kapag ka ikaw ay naging Kristiyano na convert ka, ay talagang binubugbog sila, sinusunog sa harap ng tao. Ganon. Talagang, buti kapag ka nakikita ko yun, nababasa ko, napapanood ko, talagang sabi ko, Lord, salamat, hindi pa kami sa ganito. Ano kaya kung dito mangyari yan sa Pilipinas? Di ba? Ay minsan hindi natin nararamdaman yung nararamdaman nila. Kaya minsan kahit relax pa tayo dito, okay pa yung mga problema natin, parang akala natin napakabibigat na ng problema natin, na-offend lang. Na-offend lang tayo sa kapwa natin mananampalataya. Pwedeng tayo ay ibagsak na nun yung pagkakamali ng kapatid natin sa atin o kaya pagkakamali natin sa kanila. Samantalang itong nangyayari, nababalita natin sa ibang mga bansa. Di ba? Nangyari sa China, communist country. Nangyari sa Rome. Nangyari sa Romania. Nangyari sa Indonesia. Nangyari sa India. At kung saan-saang mga bansa na ang mga Kristiyano inuusig at pinagpapapatay. At maraming taong nanonood, maraming mga pulis, pero hindi pinipigil, parang ang pagpatay sa mga Kristiyano ay legal. Oo, naging legal yung pagpatay sa mga Kristiyano. Kahit ang United Nations, walang sinasabi. Hindi pinipigil. Milyon-milyon, daan-daang libong pinagpapapatay ng mga Kristiyano sa iba't ibang bansa. Pero parang tahimik ang mga bansa. Pero kapag ka ang sumigaw at nagreklamo ay ang mga LGBT, marami nagre-react. Pagka nagreklamo ay mga Muslim, marami nagre-react. Pagka nagreklamo ay human rights, marami nagre-react. Pero pagka mga Kristiyano kinakatay, parang walang karapatan para sila ay, ganon ang nangyayari. Kaya mga kapatid, ito ang bili ng ating Panginoon. Fear none of those things which thou shalt suffer. Hindi ng Panginoon inaalis ang suffering sa kanyang church. Ano man ang suffering na pagdadaanan ng simbahan o ng mga mananampalataya, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot dun sa dadaanan yung tiisin. Behold, sabi niya, the devil behind the camera, behind the scene, merong dyablo na siyang nagpo-provoke sa mga tao, nag-uudyok sa mga tao para ang iba sa inyo ay ipabilanggo. Pero anong sabi ng Panginoon? That ye may be tried. That ye may be tried. Para kayo ay masubok. And ye shall have tribulation 10 days. Kaya anong sabi ng Panginoon? Merong limit. Merong limit. Ang inyong tiisin,
ang inyong hirap na pagdadaanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Magtapat kayo, yung simbahan na kinisulatan niya, magtapat kayo hanggang kamatayan. Ay ano ba ang ibig sabihin ng magtapat? Pag sinabi nating magtapat, sila yung mga taong hindi lang masipag, lagi-lagi nariyan, lagi-lagi may ginagawa, lagi-lagi nagbibigay, lagi-laging umaawit. Hindi ko mo umaawit, nagbibigay, active, andyan lagi, ay tapat. Nililiwanag sa atin ng Bible, pag sinabing tapat, ang kahulugan ng katapatan naroon sa unang Samuel. Unang Samuel 2:35. 1 Samuel 2:35. Review na lang to, review. Alam nyo na naman ito. Sapagkat ito, kaya ko lang inuulit-ulit, una baka mayroong kahit isang bago, malaman niya paano ba ang maging tapat. Pangalawa, kung nakalimutan natin, maipaalala at maidiin sa atin hanggang hindi na natin makalimutan kung maaari na sa isip ng Diyos, ito ang ibig sabihin ng pagiging tapat. Number 1, and I will raise me up a faithful priest. Kailan masasabi na siya ay faithful priest? Ano ang kanyang gagawin? That shall do according to that which is in my heart and in my mind. Ayan. Yan si Stephen, yung sinasabing wisdom. Yan si Stephen, yung sinasabing full of the Holy Ghost. Ha? Yan si Stephen na sinasabing honest report. Yan ang kanyang buhay. Nasa isip niya lagi, ano ang nasa isip, nasa puso. Ano ang plano? At ano ang kaluguran? Ano ang kalooban ng Diyos? What is in the mind? What is in the heart of God? What is the will of God? I will do it. So yun ang ibig sabihin ng tapat. Be thou faithful unto death. Hanggang sa kamatayan, ngayong ikaw ay nabubuhay, hanggang sa kamatayan mo, ang lagi mong gagawin ay kung ano yung nasa isip, nasa puso ng Diyos. Yun ang iyong gagawin. Okay? Another picture ng taong faithful. Go to Matthew chapter 25. Go to Matthew chapter 25. Simulan niyo po sa verse 14. Verse 14. Kaya dito natin ipapattern ng ating buhay. Di ba? Tayo ngayon, natututo tayo. We are learning, we want to grow, gusto nating lumago, gusto tayong palaguin ng Diyos. Kaya minsan pagka inatanong natin yung mga nagbe-birthday at anong kanilang prayer request, I want to grow spiritually. Please pray for me, for my spiritual growth. I pray for wisdom. Ayan, ganyan, ano? So ito yon. Ito ang kalalabasan ng ating buhay. What is in the mind, what is in the heart of God. So, nasaan ang mind and heart of God? How can we know what is in the heart and what is in the mind of God? How can we know that? Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, but we have the mind of Christ. That's the Bible. Yung laging sinasabi ng Panginoon, it is written, it is written, it is written. Kaya the more you know your Bible, the more you will familiarize and the more you will open yourself to God's will for your life. Okay, another way para makilala natin ang sinasabing faithful. Okay, go to Matthew chapter 25 and verse 14. For the kingdom of heaven, okay, yung una, the parable of the 10 virgins, they waited. Waiting. At nang wait sila, they have the oil. 10 virgins, unang makikita natin ng faithfulness, 10 virgins, yung iba walang oil, yung 5 merong oil. Hindi nila itinapon yung kanilang oil, nanatili yung oil nila, naka-ready sila, naghihintay sila pagbalik ng groom. At pagbabalik ng groom, meron silang oil para pag sinabing, the groom is here. Sisindihan nila yung kanilang lampara. Meron silang oil. And the oil speaks of the Holy Spirit.
Kaya hindi po sila nag-relax. Sila po ay laging naghihintay. Hindi nawala sa kanila yung tinatawag na waiting on the coming of Christ. Kaya magandang ugali po mga kapatid, isa sa hinahanap ng Panginoon yung bang kagaya ng asawa na laging naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Yung mag-boyfriend, magkatipan, yung nagmamahalan, laging naghihintay. Ha? Di ba yun ang magandang karanasan natin na lahat na nagsipag-asawa, bago tayo magsipag-asawa, bago tayo ikasal, yung in love kayo, lagi mo siyang hinihintay, laging gusto nyo kayong magkita. Ganon yung spirit na sinasabi ng Bible. Na ang isang ugali ng Kristiyanong tapat, yamang alam nating babalik ang Panginoon, yung ating excitement, yung ating pagmamahal, yung ating passion, yung ating devotion sa ating Panginoon. Laging excited na gusto kita, Panginoon, makita ng mukha. I am excited for your coming. Talagang in love ka kay Christ. Yun po yun. So, minsan may mga mananampalataya, parang they are so in love with the work and they forgot the Lord of the work. Masyado tayo na nagiging engrossed sa gawain na akala natin ang Christianity ay gawain. Hindi. Christianity is your relationship with God. Yun ang talagang Kristyanismo, yung tama ang relasyon ko sa Diyos. Kaya ako ginagawa ito para hindi masira ang relasyon ko sa Diyos. Yun po yun. Because God is after relationship. Magandang relasyon ng tao sa Diyos. Hindi marami ka lang na trabaho. Naalala niyo yung albughang anak? Yung kanyang anak na masipag, na hindi umaalis ng sabi niya, ako na narito, hindi kita iniwanan, ginagawa ko, trabaho ko ng trabaho. Hindi mo man ako pinagpatay ng tupa. Active. Taong simbahan, kumbaga. Taong simbahan, laman ng gawain. Faithful worker. Pero ang problem, yung heart niya, hindi kaisa ng kanyang ama. Kaya nang dumating yung kapatid na pinatawad ng ama, hindi niya mapatawad. Doon lang lumitaw. Hindi como ang tao ay active, tama ang kalagayan ng puso. Hindi ganon. Kaya dapat po kapag tayo laman ng simbahan, laman din ang ating puso, lalo na ang ating Panginoon. Pag tayo involved sa gawain, sa labas, nakikita ng mga tao, sa iyong private life, yung hindi nakikita ng sino man, yung relasyon mo sa Diyos, iniingat-ingatan mo yan. Pinaglalaban mo na huwag mawala, huwag maagaw. Yung relasyon natin sa Diyos. Meron kang sarili mong disiplina. Meron kang sariling pakikipaglaban para sa dami ng ating mga schedule, hindi natin mapabayaan yung natatanging oras natin para sa Diyos. Kaya posible na ang mga Kristiyano, kung bakit kahit mga laman ng simbahan, magaganda ang awit, magaganda ang bihis, mga hindi naman madadamot, pero bakit hindi nalulugod ng Diyos? Makikita nyo na lamang yun, pag kami nagkamali, lilitaw, self-righteous. Lilitaw, mga judgmental. Lilitaw, kakampi sila kung kani-kanino. Para mga tao din na hindi nakakilala sa Diyos. Dapat, ang makita sa atin, yung Kristyanismo natin, yung pa rin. Kahit na anong mangyaring gawin ng tao, kahit na anong gawin sa atin, ingatan mo yung pagiging Kristiyano mo dahil yung relasyon mo sa Diyos ang pangunahin sa tao. Yun ang dapat. Kaya anumang problema, anumang kalungkutan, anumang kasakitan, hindi po dapat matalukbungan yung relasyon natin sa Diyos. Yun yung katapatan. Kagaya ng 5 virgins. 10 virgins to 5 walang oil, hindi sila nagdala. Yung 5, talagang meron silang oil. At nung hinihingi sa kanila, hindi nila binigay. Hindi sila nag-compromise. Hindi nihiya ang mapabayaan, mabawasan yung relasyon nila sa Diyos, kumbaga. Ganon. Kaya yun ang makikita nating una, yung time to wait. Yung warm heart to see Him. Next. The parable of the talents. Dito naman po, makikita din natin yung katapatan. Sabi dito, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, another 2, to another 1.
So magkakaiba ng talents, spiritual gifts, ang mga Kristiyano na tinanggap mula sa Diyos pero pinagtiwala kaya hindi tayo pare-pareho ng galing. Hindi tayo pare-pareho ng role. Hindi tayo pare-pareho ng abilities. Yung isa 5 talents, yung isa 2 talents, yung isa 1 talent. According to his several ability and straightway took his journey. So paano mo malalaman ang tapat? Hindi binabantayan. Ito yung kanilang master, pupunta sa malayong bansa, ang imagination diyan, ang inihahalin tulad diyan ay ang ating Panginoon. Aalis siya dito, iiwanan niya yung mga alagad, iiwanan niya yung kanyang church, pupunta siya sa langit. Malayong lugar, pupunta siya sa langit, may tamang panahon, babalik siya at magsusulit yung mga pinag-iwanan niya ng gawain sa simbahan. Tayo yon. At saka sila, yung mga naunang mga miyembro ng simbahan. So umalis ang Panginoon, iniwanan niya ang simbahan ng mga gagawin. At iniwanan niya ng iba't ibang kakayanan. Pero lahat sila, bawat miyembro, merong tinanggap na kakayanan. Ipinagtiwala, tayo'y mga katiwala. Delivered unto them, nakita niyo po dito, His goods. So ano man yung meron tayo, pinagtiwala ng Diyos sa atin, yung kanyang goods. It's not ours. Pinagtiwala lang sa atin. 15, and unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man, according to his several ability. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Likewise he that had received 2, he also gained other 2. Na doble, yung binigyan ng 5, nagtubo ng tig-isa bawat isa, na doble, naging 10. Yung 2, naging 4. So nag-multiply. Pero yung isa, itinago. Itinago. So paano natin malalaman ang taong tapat? Ang taong tapat, number 1, naghihintay. At hindi nawawala ang kanyang pag-asa na ang kanyang Panginoon ay babalik at hindi niya pinababayaan yung relasyon niya sa Diyos. Dahil siya ay naghihintay. Pangalawa, dito sa talents, makikita nyo, lahat ng pinagtiwala sa kanya, ginamit niya. Yung 5 talents, ginamit niya yung 5 talents. Pwedeng ikaw ay may 5 talents, gamitin mo lang ay 2. O kaya ay 3. O kaya ay 4. Ang tapat, kung ibinigay sa kanya ay 5, lahat ng meron siya, gagamitin niya. Kung meron akong pinagkatiwalang husay sa magandang tinig, magaling ka mag-drawing, magaling ka sumulat ng aklat, magaling kang lumikha ng awit, magaling kang magsalita, magaling kang magturo, magaling kang mag-encourage, maluwag sa kalooban mo magkaloob, lahat ng kakayanan na meron ka, physically, intellectually, spiritually, lahat ng pinagtiwala ng Diyos sa iyo, gagamitin mo. Talagang, Lord, take me, all of me, none of any part of me ay hindi dapat ipagdamot sa iyo. All of me, gamitin niyo po ako. From top to bottom, inside and outside. Here am I, Lord. Use me. So, nakita natin ang isang katangian ng taong tapat. Kung ano yung nasa puso at nasa isip ng Diyos, yun ang kanyang inaalam. Yun ang kanyang sinisikap alamin. Yun ang kanyang interest. Yun ang kanyang ipinamumuhay. What is in the heart? What is in the mind? At yun ay makikita nyo sa Bible. From Genesis to Revelation, makikita nyo what is in the heart and what is in the mind of God. Ipinasulat niya na. So, aalamin natin, kaya tayo nag-aaral. Pangalawa, nakita natin na habang inaalam natin kung ano nasa isip, nasa puso niya, tayo naman na narito, naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik na hindi natin pinababayaan ang ating relasyon sa kanya. Pangatlo, yung mga kakayanan na ibinigay niya sa atin, lahat ng kakayanan, hindi ito akin, ito'y kanya. His goods. Ako mismo ay pag-aari niya. Hindi lang yung meron ako mismo ay pag-aari niya. Siya'y pagagamit ko kung ano ang pinagkatiwala niya sa akin. Hindi ko titipirin yung aking sariling buhay kung saan ako pwedeng magamit kahit ako'y napapagod o kayo'y napapagod.
Bakit? Sapagkat tayo pinagtiwalaan ng Diyos at yun ang uri ng pagtatapat. Ipagamit ang lahat. Okay. And ipagamit hanggang sa siya ay dumating. Hindi lang ipagagamit good for 1 year, hindi lang ipagagamit kapag maganda yung mga kasama mo, mababait yung kasama natin. Hindi. It doesn't matter. Kung ang kasamahan natin ay mahina, kung ang kasamahan natin ay tumigil, nag-quit, kung ang kasamahan natin ay nagko-complain, nagrereklamo, it doesn't matter kung anong klase yung kasama. Ang mahalaga, ako, iingatan ko yung sarili ko na kung may mga ganitong mga tao, hindi ako mahawa sa kanila, ang iingatan ko yung relasyon ko sa aking Panginoon. Ako at saka siya. Dapat maayos yung aking relasyon sa Kanya. So, concentrate on your individual, personal, spiritual relationship with God. Ingatan nyo yan, na hindi kayo masira ng pagkainis, nainis kayo sa inyong anak, nainis kayo sa inyong asawa, nainis kayo sa inyong katrabaho, nainis kayo sa inyong superior, nainis kayo sa inyong subordinates, nawala na yung pagiging Kristiyano. No, don't allow that. Sapagkat ang sabi ng Bible, be faithful, gawin mo yan, hanggang katapatan, hanggang katapusan ng iyong buhay. Manatili kang kung ano ang nasa isip at na puso ng Diyos, yun ang gawin mo. Manatili kang naghihintay na kunin kita at tapusin ko ang mga tiisin mo sa buhay. Maghintay ka na yun pa rin ang inyong passion na iniingatan nyo ang kalooban ng Diyos. And then next, sabi ng Bible, lahat ng iyong kakayanan, gamitin mo habang hindi pa siya bumabalik. At gamitin mo hanggang siya ay bumalik. Okay? And then, gamitin mo hanggang matapos yung gawain na pinagtiwala sa iyo. So don't be a quitter. Kailan matatapos? Kapag sinabi ng Diyos na tapos na. Hindi ako, hindi kayo ang tatapos ng inyong paglilingkod. May mga taong tinapos nila ang kanilang paglilingkod. May mga taong iba ang tumapos ng kanilang paglilingkod. Pinayagan nila. Tapusin ng iba ang kanilang paglilingkod. Pero ang sinasabi ng Bible dito, kung ikaw ay maglilingkod, hindi lamang gagamitin mong lahat, maglilingkod ka hanggang matapos mo yung pinagagawa ko sa iyo. Hanggang sabihin kong, stop, that's enough. It's about time. You need to rest. I will give you your reward. Kaya gamitin natin hindi lamang lahat, kundi gamitin natin hanggang sa siya ay bumalik or hanggang matapos ang ating gampanin. So ganyan po yung ng katapatan. Yun si Stephen, naging tapat siya hanggang sa kamatayan. Pero bakit ng Diyos pinapahintulutan? Bakit? Upang ipakita na ang katapatan ay hindi po pang sandali. Hindi pang isang siglo. Kundi hanggang kamatayan. Yan ang isa. Ipakita na ang katapatan ay hanggang kamatayan. Kaya si Stephen, naging halimbawa ng tunay na pananampalataya. Siya ay naging halimbawa ng hindi pagko-compromise. Siya ay naging halimbawa ng pag-ibig kahit sa kanyang mga kaaway. Tingnan niyo yun, ano? Yung mga kaaway niya, pinag-pray niya, wala siyang sama ng loob, wala siyang paghihiganti, hindi niya inisip na tamaan sana kayo ng kidlat. Hindi ganun eh. Kaya, yung be thou faithful unto the end, unto death, ang pagod, ang hirap, ang gutom, ang puyat, ang lakbayin, ang pag-iisa, ang kataksilan, ang pagbabanta, ang pagpapabagsak, ang takot o mga pag-uusik, lahat yan nalalampasan kapag taglay natin ang katapatan hanggang kamatayan. Kaya yun inirekomenda ng Diyos na buhay ng mga simbahan at ng mga Kristiyano. Be thou faithful unto death. Magtapat kayo hanggang sa kamatayan. Dahil kapag ang inyong katapatan ay hanggang kamatayan, abay lahat ito mapagtatagumpayan natin. Para tayo maging tapat, dapat interesado tayong alamin ang kalooban ng Diyos. Dapat nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Dapat nagpapractice tayo araw-araw na gawin at unahin ang kalooban ng Diyos. So para ipakita
ang katapatan. Pangalawa, bakit pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Stephen na napakatapat, full of the Holy Ghost, of honest report, man of wisdom, dapat ginawang pastor, dapat ginawang missionary, dapat binigyan ng mahaba pang buhay para marami pang mawin. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na mamatay? Upang lalong kumalat ang Ebanghelyo. Tingnan niyo po yan. Ano nakalagay sa chapter 8? Balik po tayo sa Acts chapter 8. Di ba? Ano nangyari? Nanindigan si Stephen. Pinatay nila si Stephen. Inilibing nila si Stephen. Ano nangyari? Dahil ng pag-uusig, nangalat sila. And they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Yung isang namatay, naging hamon para lalong marami ang magtapat at mangaral. Naalala niyo si Paul, ganun din ang nangyari. Si Paul, na siyang mangangaral, nabilanggo. Nung siya'y mabilanggo, bumangon ang mga mangangaral. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos na mangyari ito sa mga tapat na Kristiyano upang lalong kumalat ang Ebanghelyo. Inalaw ng Diyos na magkaroon ng matinding pag-uusig. At ang sabi ng Bible, Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. Nangalat sila. Pero kung saan man sila mapunta, nangaral sila. Dati naroon lang sila sa Jerusalem. Nang usigin sila, nangalat sila, at kung saan sila magpunta, lalo silang nangaral. Kaya makikita natin, may mga bagay na ginagamit ang Diyos na parang ikasisira. Diba? Parang ikasisira. Pero ang bunga pala nung ikasisirang yon, may mas magandang bunga. Parang nasunugan. Naalala ko ibang nasunugan, iyakan nung nasunugan, bago pang nasunugan, iyakan, nasunugan, walang natira. Lugi tayo, nasunog, mabuti na yung nanakawan kaysa nasunugan. Kaya may ganun kasabihan ng Pilipino, iyakan. Pero palibhasa wala na silang magawa, tinanggap na lang sila nasunugan. So after nilang masunugan, nagharap na naman sila ng paraan paano makapagtatayo ng bahay. And then nagsimula silang itayo yung bahay na nasunog at magtayo ng panibagong bahay. At nung maitayo, mas maganda dun sa nasunog. Nung maitayo na yung nasunog, maitayo na yung bagong bahay, yung iyakan nila nung una, napalitan ng pasasalamat. Sabi nila, buti na lang tayo nasunugan, ano? Salamat na lang nasunugan tayo. Ang ganda ng bahay natin ngayon. Mas malaki, mas maganda. Tignan niyo. Kaya kapag hindi natin naunawaan ang kamay ng Diyos at hindi tayo tumingin sa kahulugan, ganun din. Nung mamatay si Esteban, marahil sasabihin natin, sana hindi siya namatay. Sana nabuhay siya ng mahaba. Sana ang namatay na lang ay ikaw. Ganun eh. Sana ba itong mga backslider, hindi pa itong kunin? Ba't itong mga hindi faithful, ang hindi pa kunin? At ang kinuha pa yung faithful na talaga namang full of the Holy Ghost, of honest report, and full of wisdom. Yung angkop na maging leader at maging tagapaglingkod, sana hindi siya namatay agad. Parang ganun ang feeling ng tao. Pero kapag titingin tayo sa kalooban ng Diyos, no. God is all wise. He knows what He's doing. He knows better than us, than we know. Kaya mga kapatid, may persecution, pero ang persecution nito, imbis na sila'y mangalat na nawala ang simbahan, nangalat sila, dumami ang simbahan. Ganon na nangyari. Kaya kumalat ang mananampalataya, kumalat din yung Ebanghelyo. Kaya minsan, kahit mga sakit, ginagamit ng Diyos para sa mas malaking plano. Kaya kapag tayo nagkakasakit, hindi lamang iniinda natin at pinoproblema natin, paano ako gagaling sa aking sakit? Ang isang magandang iniisip natin, Lord, how can you be glorified
in my sickness. Paano ba kita luluwalhatiin at paano ka maluluwalhati sa aking karamdamang ito? Kung ako'y may hika, ako'y may cancer, ako'y may TV, ako'y merong refrigerator, ako'y merong, hindi lang TV, ako'y may stereo. Paano kita maluluwalhati? Parang yung tanong na, sinong may kasalanan? Yung magulang o yung pinanganak na bulag? Sabi ng Panginoon, wala, hindi sila ang mali dyan. Pinahintulot ko talaga yan para yan sa kanyang-kanyang kalagayan ay luluwalhatiin ang Diyos. Naalala niyo si Peter, ganun din. Ang Panginoon, sabi doon there are some of you that stand here na hindi mamamatay hanggang makita ako na ako'y pumunta sa aking kaluwalhatian. Nang sinasabi doon at nilagyan ng narrator, sabi doon na ang tinutukoy ay ang uri ng kamatayan kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Kayong ating klase ng kamatayan, maging ang klase ng kamatayan natin, dapat alam natin ang purpose. Kung ako'y mamamatay sa ganitong klase ng kamatayan, paano kaya ang Diyos maluluwalhati sa inyo at sa aking kamatayan? Kaya yung mga namatay sa atin, binurol dito, abay ginamit pa ng Diyos sa kaligtasan ng iba. Sa ganung klase ng kamatayan, niluwalhati ang Diyos. Yung iba'y nakapakinig. Ganon ang ano ng Bible. Kaya napakasarap po na alam natin. Ako'y nagpapasalamat na, yung mga young men natin, minsan pumunta doon may kabataan nagpunta sa akin. Pastor, ihiramin namin yung gospel natin. Presentation na may 3 pinto. Okay, sige, ilan? 2. Sige, gagamitin daw nilang mga kabataan. Then, nakita ko yung mga picture nila na pinorward. Ewan ko kung sa akin ba ipinorward yun, pero nakita ko sila, kanya-kanya sila ng pinuntahan, para din ginagawa ng mga ladies, mga men, at saka mga soul winners natin. Sari-sari, yung kanilang mga sinera ng gospel, nakakatuwang tignan. Biruin nyo, may mga tao doon kasabayan natin. Sa ibang lugar naman, may mga taong iniinggan yung mga kabataan. Sige, gamitin mong humit-hit ka. Libre yung una, yung susunod may bayad na. Pinahitit sila ng bawal na gamot. Sige, tikman mo, libre tikim. Sa susunod may bayad na. Tikman mo, anong epekto? Parang may sample muna. Tingnan mo kung anong epekto sa'yo. Pagka naramdaman niya, wow, sarap ng tama. Ganda ng pakiramdam ko, para akong si Superman. Lumulutang. Sige, pabili ako, pabili. Hanggang maging addict. So may mga tao na nasa tabi-tabi ng ating bayan, ng ating paligid, na nag-aalok at nagbebenta ng hindi maganda. Salamat po, tayo naman nag-aalok at nagbibigay ng magandang balita. Amen? Kaya napakagandang tignan, mga kapatid. Tuloy lang, tuloy. Don't let the fire of evangelism, don't let the fire of the Spirit be quenched. Huwag nating patayin. Sige lang. Kaya, pangatlo, bakit ng Diyos hinahayaan na si Stephen, na tapat, ay mamatay ng gayon? Usigin ng gayon. Pangatlong dahilan, upang maabot ang puso ng mga kaaway ni Kristo. Andun si Saulo, leader ng mga nanguusig sa mga mananampalataya. Siya ang nag-approve na si Stephen ay batuhin hanggang mamatay. Ngunit, yung pagkasaksi niya sa nangyari kay Stephen, nadinig niya yung pangangaral, yung mensahe ni Stephen pag binasa niyo ang chapter 7. Nadinig ni Saulo yung pananalita ni Stephen. Pinasulat ng Diyos dito yung kanyang sermon. Nadinig ni Saul, bagamat hindi niya matanggihan sa galit niya kay Kristo, sa mga Kristiyano, inaprubahan niya. Sumenya siya. Sige, tumban nyo na. Ganyan, kumbaga sagang, Gumanya na siya. Hindi iginanon. Nagdamputan na ng bato yung mga tao. Sinimula ng pagbabaton si Stephen. Hanggang sa siya'y mamatay. Hindi matakasan ni Saulo ang nangyaring yon. Sa kanyang isipan, ang nadinig niyang mensahe tungkol kay Kristo.
Kaya isang araw, nang merong liwanag na tumama sa kanya at sabihin, ako si Kristo na iyong pinag-uusig. Saulo, Saulo, mahirap sumikat sa tulis. Bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka ba, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Jesus, ito yung pinangangaral ni Stephen. Ito yung pinangangaral ng mga Kristiyanong pinakaladkad ko, pinabilanggo ko, pinapatay ko. Ito yung Kristo. Totoo pala. Kaya nagpasako siya. Sabi niya, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Na-convert. Yan, na-convert si Apostle Paul. Imbis na labanan niya si Kristo, in-address niya na si Kristo ng Panginoon. Lord, what wilt thou have me to do? Yung unang tanong niya, who art thou, Lord? Hindi niya kilala kung sino nagsasalita sa kanya. Nung mag-introduce si Jesus Christ ng kanyang sarili kay Paul, at sabihin niya, I am Jesus Christ whom thou persecutest, nagbago ngayon ang kanyang kalooban, nagpakumbaba siya. Instead na tanggihan niya, kinilala niya at sabi niya, Lord, what wilt thou have me to do? Kaya ang totoong nagsisi, talagang nagkakaroon ng bagong Panginoon sa kanyang buhay. Yung Panginoon na kanyang tinatanggihan, ngayon Panginoon na kanyang pinagpapasakupan. Lord, what wilt thou have me to do? Alam ni Apostle Paul, na nang tawagin niya si Kristong Panginoon, ang kahulugan noon, sasalungatin niya yung kanyang mga kasamahan. Uusigin siya ng kanyang mga kababayan. Ipapapatay siya ng mga masugid sa mga relihiyon. Kahapon, o kanina ba yon, meron akong witness na pumunta rito. Bago kami maghiwalay, sabi ko, Sir, pwede niyo ba akong bigyan ng 7 minutes? Meron lang ako i-explain sa inyo. Sige, Pastor, sige. So, explain ko dyan. Sabi ko, kayo ho ba ay alam nyo kung saan kayo pupunta pag lumabas kayo ng bahay? Siyempre, Pastor, inaalam ko. Dito ako papunta, sabi niya. Dito ako papunta, tatagpuin ko kayo. Sabi ko, kaya ko ho'y tinanong yan, yung katawan niyo ho'y bahay. May nakatira ho dyan. Pag umalis ho yan, alam nyo bang sa langit yan pupunta? Pastor, wala namang nakakaalam yan. Sabi ko, ano ho ba kayo? Ano ho bang pananampalataya meron kayo? Kayo ho ba'y iglesia or? Sabi niya, no, Pastor, Katoliko ako. In fact, kaibigan ko yung pare. At in fact, Pastor, ako nagpapamisa dito sa 3-lane. 3-lane ba to? Ha? 3-lane. Ako nagpapamisa niyan, Pastor. Sabi ko, ganun ho ba? Alam niyo ho, may mga tinanong na rin ho kong pare. Ang tanong ko ho dun sa mga pare, kayo ho ba, tiyak niyong kayo sa langit pupunta pag kayo namatay? Ay, walang nakakaalam niyan. Yan ang sagot ng pare. Wala pang nakakatiyak niyan. Hindi mo pa yan matitiyak. Kasi yun din ang sagot niya. Hindi ko rin matitiyak, Pastor. Sabi ko, kung kayo ho ay nagtuturo sa amin at kayo ay walang katiyakan kung saan kayo pupunta, ako na tinuturuan nyo, saan nyo ho ako dadalhin? Saan tayo papunta? Kaya mapalad po tayo, alam natin ang mensahe ng salita ng Diyos, hindi dahil tayo mas matalino sa kanila. Hindi. Katunayan, mas matalino po sila sa atin. Ang nagiging kaibahan lang natin kung bakit tayo naging mas matalino dahil ng salita ng Diyos. Nagpasakop tayo sa salita ng Diyos dahil walang mas matalino sa Diyos. Sino mang sumalungat sa salita ng Diyos, nagiging mga mangmang. At ang sino mang nagpapasakop sa salita ng Diyos, itinutulad ng Diyos sa taong matalino. Hindi sinabi ng Bible na kayo matalino. Itutulad ko kayo sa taong matalino. Pagka inadapt nyo ang salita ng Diyos, magiging gaya kayo ng matalino. Hindi kayo matalino. Pero magiging gaya kayo ng matalino dahil ng aking salita. Pero kayo na tumatanggi sa aking salita, kahit kayo magpakatalino, magiging mga mangmang kayo. Kaya mapalad po tayo. Kaya kahit na tayo magtapat naman, mga kapatid, pinahintulot ng Panginoon upang maabot ang puso ng mga kaaway. At si Apostle Paul ay na-convert, kinalaunan, siya ang naging pinakadakilang misyonero.
Anong panalangin ni Stephen? Lord, ano yan sabi niya? Ni Stephen? Ang nakalagay dyan na prayer niya. Tingnan nga natin. Ano ang naging panalangin ni Stephen sa chapter 7? Na siya'y patayin. Verse 50, 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, sino daw ang tinawagan niya? Ang Diyos. Anong pangalan ang tinawag niya? Lord Jesus. Lord Jesus. Ito yung tinawag ni Stephen nung amin siyang pinagbababato. Sabi dito, calling upon God. Ang tinawagan niya ay ang Diyos. Pero anong pangalan sinasabi niya? Lord Jesus. Nagpapatunay na kinikilala ni Stephen na si Jesus ay Diyos. Di ba? And he kneeled down. Same with Thomas. Nung makita, sabi naman, halika dito, Tomas. Hawakan mo, salitin mo yung sugat ko sa kamay. Salitin mo yung sugat ko sa tagiliran. Ako ito, hindi ako multo. Halika dito. Ano sabi ni Stephen? My Lord and my God. Kinikilala ni Esteban na ang Diyos ay, na si Kristo ay Diyos, ni Tomas. At saka ni Stephen. At lahat ng mga manampalataya sa Bible. At ito'y tumimo sa puso ni Saul. Na ang Jesus na ito na nagpapakilala sa kanya ay Diyos. Kaya agad in-address niya, Lord, what wilt thou have me to do? What wilt thou have me to do? Pang-apat, bakit pinapahintulot niya? Upang ipakita ang mapalad na gantimpala ng Diyos sa mga nagtatapat. Kapag tayo pala'y natutong magtapat, ipinapahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. Hindi siya nakita ng iba na tao. Hindi siya nakita ng iba. Pero nakakita sa kanya si Stephen. So ang Diyos mayroong special revelation sa mga taong nagtatapat ng katulad ni Stephen. You will be given a privilege to know more than others. To understand more than others. To enjoy more of God than others. At nang makita ni Stephen ang Panginoon, nasa kanan ng luklukan ng Ama sa langit, nakita niya. Hindi lahat ng mga Kristiyano nagkakaroon ng ganung pangitain. Karanasan. Kaya habang pinapatay nila si Stephen, lalong matindi ang pananampalataya ni Stephen. Lalong naroon ang kagalakan ni Stephen sapagkat nakita niya na ang ating Panginoon, binigyan siya ng tinatawag nating standing ovation. Ha? Parang sinasabi ng Panginoon, well done, Stephen. You've been a faithful witness for my name. Hindi ka umurong, hindi ka natakot, hindi ka nang hinayang mamatay, hindi mo niyakap ang buhay dito sa lupa, handa mong i-give up ang lahat para sa aking pangalan. So ang Panginoon, sabi nga nagbigay sa kanya ng standing ovation. Kaya kapag ka ang Panginoon, binigyan ka ng approval, napakapalad, namatay ng payapa si Stephen. Nawa tayo ganun din. Panglima, dahil may kalayaan ng tao, ba't pinahintulutan ng Diyos? Pinayagan niya ng mga tao, sige, gawin ninyo inyong kalooban. Ipakita ninyo kung hanggang saan kayo tatanggi. Pakita ninyo ang kawalan ninyo ng pananampalataya. Ipakita ninyo yung katigasan ng inyong puso. May nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, hindi ba pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon? Kaya si Paraon ay naging matigas ang puso. Sabi ko, basahin mo uli ang Bible. Ulit-ulit na sinasabi, Pharaoh hardened his heart. Pharaoh hardened his heart. Ulit-ulit yun, ha? Pag binasa niya, Pharaoh hardened his heart. Pagdating dun sa huli, God hardened Pharaoh's heart. Yung una, ang Diyos gusto pa siyang bigyan ng pagkakataon.
Hindi niya pinapayagan si Paraon. Binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Pero nagmamatigas si Paraon. Tanggi ng tanggi. Ayaw paalisin ng mga Israelita, mga Hudyo. Hanggang pagdating sa uli, sabi doon, and God hardened Pharaoh's heart. Ibig sabihin, iniurong na ng Diyos yung kanyang kamay at pinayagan na si Paraon na gawin niya ang kanyang gusto. Kaya ginit ng iginit ni Paraon ang kanyang gusto. Wala nang intervention sa Diyos. Sabi ko sa inyo, yung sikat ng araw, ibilad mo yung yelo, natutunaw. Ibilad mo yung putik, tumitigas. Hindi naman nagbago yung sikat ng araw. Ang may problema, magkaiba yung yelo at saka yung putik. Ang puso ng tao, pag mapagmatuwid at ayaw tumanggap ng mali, lalong tumitigas ang puso. Pero kapag ka ang tao marunong magpakumbaba, pag nadinig niya ang salita ng Diyos, yumuyuko at nagpapasakop. Sa mga minamahal, ang Diyos may magandang layunin sa buhay. Magtapat po tayo, huwag nating payagan, alisin ng dyablo ang katapatan sa atin. Ang naming Diyos, maraming salamat po. Ang pinahintulutan mo ay laging sa ikabubuti. At sa ikatututo, ginamit niyo po sa amin si Stephen. Pinakita mo po na ang taong puspos ng Espiritu, puspos ng karunungan, puspos ng pagtatapat, pinahintulutan mong batuhin ng mga kaaway hanggang mamatay. Pinakita mo sa sino mang babasa ng salita ng Diyos at sa mga tao nung panahong yon, pinakita mo paano ang pagtatapat hanggang kamatayan. Paano ang ibig sabihin ng maging tapat? Ginawa niya kung anong nasa puso at nasa isip ng Diyos. Hinintay niya ang kanyang kapanahunan at kung anong kapanahunan ibinigay ng Diyos sa kanya, tinanggap niya. Ibinigay niya ang kanyang lahat-lahat ng kakayanan. At ibinigay niya at ginawa niya ang kanyang gampanin hanggang sa matapos ang lahat. Maraming salamat po sa katapatan at pagtatapat. Gawin niyo po kami. Loobin niyo na ang aming katapatan ay maging kaluguran mo. Hiling namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Wow. Awitin natin yung katapatan ng Diyos. Ano ba ang katapatan ng Diyos na alam na, ha? Great is thy faithfulness. Sige. Alam niyo ba yung awit na, faithful, you are faithful. Okay, great is thy faithfulness. Everyone. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning. Amen. Thank you, Lord, for being faithful. Amen. All I have given, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Head bowed and eyes closed, habang nakatungat, habang nakapikit po, all thou hast given, all I have, thou hast given. Thou hast provided. All that I have, thou hast provided. Salamat po, Panginoon, sa ganitong katotohanan. Lalo po na makita mo sa amin na talagang hindi lamang kami umaawit, nagpapakita ang panlabas, kung nakikita mo sa aming puso talaga naroon ang talagang pagsusumamo sa aming puso. Lord, huwag niyo po kaming hayaang manlamig. Huwag niyo hayaang kaming malihis. Huwag niyo kaming hayaang matakot. Huwag niyo hayaang kaming tumigil. Sakupin mo kami, pangunahan mo kami, hubugin mo kami, turuan mo kami, angkinin mo kami
sakupin mo hanggang sa dulo ng aming buhay. Nawa laging mariin, maalab ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo, kundi dalahin natin at akayin ang mga tao sa kanyang paanan. Salamat po ng marami. O Lord God, salamat po sa mga kaloob na aming titipunin. Ikaw na po magpala, magparami, magpasagana sa amin. Salamat sa mga pangangailangan na tugunan. Salamat sa generosity ng iyong puso na ibinuhos mo sa puso ng iyong mga anak, ng iyong mga anak ay naging generous din sa gawain ng Diyos. Salamat po sa magkakaibang kakayanan, 5 talents, 2 talents, 1 talent, na gamitin namin lahat at gamitin namin hanggang matapos ang gampanin, hanggang sa ikaw ay dumating. Bless you po at pagpalain ang labor ng bawat isa. Marami po ay patuloy na nagsisikap at ikaw ang tibok ng kanilang puso. I-bless niyo po ang pagkakaloob na ito at matugunan ang mga pangangailangan sa gawain. Hiling namin ito, nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Let's gather our tithes and offerings. Amen. Turning with thee, thou changes not, thy compassions, they fail not. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Amen. Okay, tayo po tumayong lahat. At tayo manalangin this coming Sunday, mga kapatid, try to invite, ha? Invite natin ang mga tao. Natapos po tayo sa ating new members, recognition and appreciation to God, thanksgiving. At dalangin natin marami pang mapadagdag, marami pang mga bagong mananampalataya. Imbis na purihin nila ang mga bagay ng mundo, purihin ang Panginoon. Makasama natin sila, ha? Amen. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Hilingin natin si Brother Buddy. Ay ka, Brother Buddy, wakasan mo tayo sa panalangin ngayong gabi. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Binigyan niyo kami ng panibagong buhay, pabigong kayakasa sa buong maghapong ito. Yes, Iningatan niyo po kami. Maraming salamat po at biniyayaan niyo po kami sa mga salita ng aming pastor. Maraming salamat po. Amen. Pagpalain niyo po ang kanyang nanay na dumakas na po at nakarating Amen. na muli namin dito. Makita na naman muli namin siya. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagligtas. Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat, pati maging sa mga online. Ano po, salamat. Sunday, let's be here, 8:30 sa umaga. Bring your friends, relatives, visitors, children, ha? Let's bring them nearer to God, ha? Amen.